Angelic, or all the girls na may experience with beauty pageants, sinabi nyo nga parang extreme to, pero can you just share lang, ano ba talagang, may, without really going to details, pero have experience yung parang, well, sabihin na natin negative when it comes to competition. Like, anong extent ang experience nyo? Is it true yung mga like bullying, nakawan doon ng mga pageant, costumes, gowns? Does it really happen? Yes, I experienced Alam mo. Yes po. Actually, I experienced Bullying. Yeah. Parang yung gown ko po kasi sa huli, parang may malaking stage siya pag nung nakita ko na. Sa isang pageant ko, international pageant ko, and I had to borrow other candidates' dress. So, that time, pero ang naisip ko lang kasi ng time na yun, hindi yung negative part. May isang candidate po kasi na lumapit sa akin, biglang sabi niya, I will lend you my dress, can you win with this? And then she's like, I give you my blessing. Like, I didn't win, but I was top 10, like internationally. So parang, meron pong, may ganong part po ang pageants, pero meron din naman pong other parts na magaganda na matututunan, may matututunan kayo po. Ako naman, feeling ko, wala. I think I was fortunate na ako yung nag-sabotage kasi sa mga tao. If it didn't happen to you, it's probably good. No, from my experience, dun sa national pageant, everyone was super nice, I thought. I don't know, maybe there's something that I missed, but medyo naive din ako, just kind of chilling, you know, not taking it too seriously. Pero when it came to the international pageant, which was in Egypt, kami po yung first pageant na face-to-face post-pandemic. And may COVID pa nun. And wala pang vaccines or parang kakastart lang yung rollout ng mga vaccines nun. And it was a battle between the candidates versus the organization more. So I felt that because of what was happening during our pageant, the girls all came together and we actually became one. So dun ko talaga na-feel yung sisterhood. And I feel like from all the struggles that we were experiencing, like how many events we have to do each day, we have to change 3 times. We're all helping each other. Like, here, you want my hair straightener? That's my experience. I don't know. But I have heard like a few, but wala pang 3 or 4 stories of a sabotage or something like that between the girls. So, yeah, siguro mabait lang ako or something. Yeah, yun lang po. Okay ka na, Miss Nat? Parang may tanong ka pa kanina, Miss na, di ba? Ayaw mo na? Talagang hindi. Okay na siya, pero Kaya dahil. na ako. May binanggit kanina ng direct Bulgaran, di ba? Bulgar. Oo. So patanungin natin ang editor ng Bulgar. Ang controversial. Ito na. Laging controversial Ang yan. inaabangan ng mga Si katanungan. Janice Navida. Hi, Direk. Awesome. My first question goes to Direk. Direk, upon watching the trailer, parang correct me if I'm wrong, dun sa parang may concept ito ng prostitution. Or, kasi gusto ko lang siyang i-relate direct dun sa former statement ng isang former beauty queen din na si Miss Amy Hart when she was interviewed last year 2017. And she was quoted saying, "Some are using pageant as an opportunity to do prostitution." Ikaw po ba personally, do you believe na nangyayari po talaga to sa mga pageant? Kasi parang may ganyan pong Oo, nangyayari din yan. At dito sa pelikula ko, mayroong stint ng gano'n. So, direct for you to relate that that issue or topic dito sa movie, ikaw po ba may personal ka ng kakilala na experience na... Ako mismo lang yung prostitute ko. Hindi naman sa batang Quiapo. Anyway, may mga nababasa ako, may nabasa ako, pero wala ako
konkretong experience na nakita ko na nagpo-prostitute siya, walang ganon. Pero may mga nabasa ako at nalaman ko na mayroong, kung ang ibig sabihin ng prostitute ay binibenta ang sarili para lang manalo. Meron ganon. Pero hindi upang maging habang buhay na trabaho. Meron gumagawa para lamang ma-achieve yung goal na gusto niya ma-achieve. Meron gumawa ganun. Pag na-achieve na, ay hindi ko alam kung nagpapapayad pa siya. Hindi na naman sa beauty contest ng mga babae, naku, lalo na sa beauty contest ng mga lalaki. Ayun na. Maraming ganun. Sa beauty contest ng mga lalaki, bala ko din gumawa ng beauty contest ng mga lalaki. Sequel yung direct, no? All about me naman. All about him naman. Pero, ibig ko sabihin, kahit hindi pinag-uusapan, parang naging kalakaran. Parang naging kalakaran. Parang naging, hindi man siya normal. Lihim na pinag-uusapan, hindi binubulgar. Meron ganoon. Meron ganoon. Hindi naman, maging ipokata naman tayo. Kasi ako walang ganoon. Malinis. Meron ganoon. Meron. Sa history ng beauty contest, meron ganoon. So, Direk, how do you think this movie will open the minds of the aspiring beauty contestants? Will it encourage them or discourage them to join? Well, if they see the story, hindi ko alam kung mati-discourage sila, pero makikita nila ang realidad. Maaring hindi na sila sumali sa beauty contest at mag-waitress na lang sila. Hindi ko alam. Pero maaring ma-inspire din sila dahil maaari din ang maging beauty queen. Kasi marami mga babae na gusto maging beauty queen. Kaya nga dito sa atin, Diyos ko, napakaganda na pagkay beauty queen, maganda na ang iyong titulo. Beauty queen yan, beauty queen yan. Meron gano'n. Kaya maaari ma-inspire, maaari din ma-discourage kasi nagsasabi ang totoo ang pelikula. Thank you, Direk. Yung next question ko kay Yuki. Thank you, Direk. Kay Yuki. Yuki, kasi kanina na-mention mo na once you join also a beauty contest. Yes. Ikaw ba personally, may na-experience ka na may mga indecent proposals? Like what happened in this film na parang, di ba, na na-take advantage yung isa sa mga sponsors? Well, I think po, when you join pageants, not only pageants, even, you know, yung mga being an actor or being in the entertainment industry, hindi po mawawala yung mga ganun. And it depends on you. It depends on how you respond to it. So, yeah, hindi ko po din sinasabi na walang mga ganun, pero syempre, depende po sa'yo talaga lahat kung ano yung ibabalik mo rin sa tao. So ikaw nakatanggap ka na ng mga indecent proposals. And how did you reject? Ayan. Well, Yung totoo. okay. Meron po, yes. Yes. Pero ako po kasi pag ganon, wala, no comment na po. Parang hindi ako nag-reply or anything. Dead ma lang. Dead man lang po. Okay. Dito ano siya, nadadet mahila yung ano. May we know kung politician ba, businessman? They're not mentioning anyone, ha? No comment po, no comment. Yeah. Ay, magkano na lang yung offer? O ano yung offer lang? No comment. Ayan, friend. Kaya na lang asa. One-on-one na lang, friend. Pati Johnny, sabihin ko sa'yo kung magkano. Palagay ko na sa mga 20. Bakit, friend, mamumisyon ka ba? Aray po. lang. Okay, next question. Siyempre, controversial din. Dahil nagpakatupay natin sa tanungan. Okay. Nag-iisap si Cherry Olea ng PEP. Sweet lang ako, no? Sweet lang ako. Josera. Doon sa tatlong kay Tony, Yuki, and Kelly, friends kayo in real life, magkakakilala. How is it yung working dynamics niyo dito sa movie na to? At saka paano, ano yung impression niyo dun sa kumbaga performance nila?
Yeah, I'm actually friends with both Kelly and Yuki, and they're both very nice girls. Yuki wouldn't hurt a fly. Honestly, she's the sweetest girl, and so it was nice seeing her do a role that was out of her comfort zone. That she's playing a part that's really not like her. So, Yuki, is this your first lead role? Second. So, but it's my first time working with Yuki. So, nakaka-proud na I saw her really trying her best. And not for anything, she's working with the Direct Joel Lamangan. Like, I remember the first time working Direct Joel and I was so scared. So, these two girls did a really good job. And in terms of Kelly, like, me and Kelly, parang we were batchmates, no? When you were doing Girl Trends and then nag-start ako sa boy band. So dati, like kami nagkikita ni Kelly sa ABS, we would always be there. And so ayun, it's nice to be working with another familiar face who's a good friend in the industry after all these years. So ayun, I'm just very proud of these two girls. They did a really good job in this film. Yuki. Ako naman po, well, working with both Kelly and Tony, iba din po kasi pag nasa labas ng work and pag sa work. And dito po ako humanga sa kanilang dalawa kasi makita ko po na parang, wow, ang galing pala nilang dalawa talaga mag-acting. And medyo na ano po ako, nag-alala kung kaya ko ba silang sabayan. Pero super supportive po nilang dalawa as a friend. Parang pag may question ako, tuturuan nila ako ng maayos. So parang ako po, para sa akin blessing po ito na nakasama ko silang dalawa. Yeah, like as Tony said, first of all, I met Tony maybe in 2016 or something. I think I actually met you sa McDonald's audition. Is it diba nag-viral ka sa McDonald's? Oh yes. Yeah, so dun, as far as I remember, dun ka sumikat, nung first time na sumikat ka, like, and we were in the same audition, and I didn't get the role, just kayo ni Elise. So then when I saw it on TV, I was like, oh yeah, I remember Tony. And then you were in boy band. And then I have friends din sa boy band, so I was like, oh my gosh. And we would see each other nga in ABS. And si Yuki naman, we were like same modeling agency way back around the same time siguro. And then nakita ko lang siya sa isang event ng parang influencer event, and I was coming from my anxiety phase. So it was like parang my first time ko lumabas, gano'n. And then when I saw Yuki, we saw each other, sabi ko, Yuki, I'm alone. Are you also alone? She's like, yeah, I'm alone. Can we like just sit together? And then we ended up just spending the whole time together. I think during kami nag-post masyado for the event. And then later on, we found out that we're gonna be working together with Naila and sa 360 Media. So it was actually a nice full circle moment, and it's always amazing to work with people that you know beforehand because it brings a sense of comfort. And I should also add that si Pancho, then we worked together in a project in 2018 dahil sa Pag-ibig, which was with late Direk Ricky Davao. Yes, with the late Ricky Davao po. And that was one of my first like regular series. So we were actually, you were my boyfriend in the show. So we already had that connection as well. So yeah, it felt just like working with friends. Of course, actually all, si Angelica and also si Marco. So yeah, it was just like, si Direk lang hindi ko kilala that time. So first I got to work with Direk, which as Tony mentioned, I was a bit scared at first, but what I enjoyed about the experience was that everyone on set is very serious. Like we're very efficient, and it allows me to focus on my emotions. Because minsan sa set, there are directors or productions that are super chill, which is nice, but kind of get distracted with the jokes, the laughing. So walang masyadong laughing or jokes during the takes, which helped me to focus. So I actually appreciate that environment. And
you're actually so kind, direct. And yeah. You're And the only one who said. I remember parang we were on set kami ni Tony, and then we were talking about like politics and stuff. And then direct said, oh, like, okay, magsalita, may eksena kayo. And then after, lumapit po kayo sa amin. Tapos kumano ka, kumain ka na ba dear? Yes po. So, yeah, ganun lang. Part of the job lang po. And I think it brings the best out of all of us. Yeah, sorry, medyo mahaba. Kina naman, kina Angelica, Marco, and Pancho, na yung mga natalakay dito sa movie, sa movie tinalakay yung sa beauty industry na exploitation, kalitan, indecent proposal, harassment. May naging ganung experience na rin kayo sa movie and TV industry. Then kumbaga, marami na rin kayo experience. Na-sexually harassed na sila. Is that what you're saying? Kung may nakita sila o naranasan, kung may indecent proposal, things like that. Angelica. Si Angelica muna. Ako po, since galing po kami sa BMX, meron po talaga. Pero, since ako po, as malalo po sa manager, pinaprotektahan naman po kami. Once na meron po kaming restrictions and such, and if may nangyari po, syempre susubo ko agad. If kaya namang iwasan, ganyan, papabayaan na lang. Pero, pag nangyari na yung isang bagay na kaya mo na alam mo na kung paano iwasan, as much as possible, mas tumataas po at mas nadadagdagan yung restrictions ko, namin. Ewan ko na po sa iba. Kasi parang you learn something new every day. Parang as much as possible, if kaya mong pigilan yung isang bagay na alam mo kaya mo namang gawin, parang you'll do anything for it not to happen again. Lalo yung mga, Women's Month. Hindi porket ipamasa mo lang po. Hindi porket BMX. May karapatan na yung co-actors or ibang tao in public na, BMX naman to, dapat bastusin to. Hindi po ganun. We are also actors and we're just working. Hindi porket ganun yung pinasok namin industry, pwede nyo na kaming bastusin ng ganun lang. So as much as possible po, like sa mga ganitong interviews, nag-voice out po ako kasi magkaiba po yung work sa personal life and magkaiba po yung movie sa pinapakita namin ngayon. Thank you. Marco. Well, na-experience ko one time nung nag-CR po ako. May biglang lumapit sa akin, bro, galing mo ah. Sabi ko, syempre, umihi pa ako nung sino ka? Sino to, Marco? Ay, hindi ko kakilala eh. Basta sabi sa akin, pre, picture tayo. Sabi ko, mamaya bro, umihi pa ako eh. Basta may mga parang hindi ibig sabihin pag nakita mo yung isang tao sa screen, ibig sabihin ganun sila sa screen, di ba? So, ibang personal life sa kung ano ka sa harap ng stage ng screen, di ba? Well, nakakabigla lang. Pancho. Well, sa akin kasi medyo funny because I started show business lately. So, after ko mag-college, nag-intern na ako, ganyan. So, nung college ako marami talaga. Kasi hindi pa ako nag-artista. So, ironic lang, when I started showbiz, doon na siguro nawala. Siguro baka nalaman na yung background ko. Tapos sa nanay mo. Pero nung college ako, as in, professors, co-host, mga student, politicians, tsaka din offer talaga car, condo, huwag ka na mag-aral, blah, blah. Gusto ko mag-aral, gusto ko maging doctor ng time na yun. So, then started showbiz. Siguro, medyo nabawasan. Pero may mga, they always try. May mga, kasi I always naman respond to be always polite kasi hindi ko alam kung sino yung kausap ko. So baka maiwan natin. Pero I make sure na maganda yung pera, kung magkano ba ito, Sabi ko na. pero I always make sure to be polite to say no na respectfully. Pero I think it's normal naman. It's on you na lang kung paano. Kung ma-in-love ka doon, why not? I don't even judge. As long as parehong happy, then go.
kay Queen. Kasi nag-artista ka rin naman, sa may Yes. mga experience na na-incorporate mo para sa pagiging writer mo. Sorry, ano po ulit? Yung kumbaga yung mga nangyayari sa showbiz, mga harassment, yung indecent mga proposal. Yung indecent proposal, funny, everyday, meron magsasabi sa kanya. Alam niyo po yung kumakalat na mga memes, yung mga like Indian or Arabo na mga send bombs. Everyday may nagbe-message na sa Instagram ko. Tapos, inis na, natatawa ako kasi mga foreigner, tapos pag bumuksan ako, natatawa kasi send bombs. So, I send human. Yung mga ganong English talaga. So, I just take it as a joke kasi, alam mo, parang forget nag-Viva Max ko, natatawa na lang ako. And then sa harassment, alam ni Kuya Mark to, so I experienced one. Siguro, nasanay siya na yung co-actors niya, hindi lumalaban. And then, he was doing that to me. Sinipa ko siya on set, at nasinipa ko, tapos sinisiko ko na, huwag kang ganyan, yun. Maswerte lang siya na hindi ko siya sinumbong kay Direct that time. Tas, pero alam nung prod na nandun, inaalagaan ako. And I was lucky kasi nandun yung prod, inaalagaan ako. Oy, ginagana siya, umayos ka. Pero yun nga, maswerte ako kasi matapang ako. Talagang pumalag ako sa kanya. Yun. And then yung na-incorporate ko dito sa movie, like what Direct Joel said, parang ano no, yung thing na yung with the pageants, with the sabotaging each other, parang siyang, alam na natin, parang understood na natin yun. May ganung notion sa akin na parang, oh, common yan, ganun. So, hindi ko rin siya tinitake na parang exalts yung ginawa natin. Kasi parang feeling ko, alam ng lahat na normal siya. Naging ganun na sa atin, diba? Parang naging normal na lang yung thinking natin na it's very common, yun. Kaya, in-incorporate mo namin yun dito sa movie. May tanong ako sa iyo, Jerry. When does a proposal become indecent? When does it become indecent? Parang nararamdaman naman yun nung kinakausap. Parang case-to-case basis din, kung feeling niya talaga nakakabastos. Yung iba naman kasi napaplasser, di ba? Ano nga yun? Parang i-offer, sisilawin ng Kasi pera or... ako mismo ang dami kong propose. Proposal ako ng proposal, pagkadami-dami. Proposal for what? Kaya when does it become indecent? Parang for sex, money for sex. For sex. It becomes indecent if it is for sex. But if it's for something else na hindi naman sex, kundi totoo naman magandang gagawin mo pa dun sa tao, hindi yun indecent. Di ba? Kagaya ng pag-aalo ko pa sa'yo ng kape. Hindi naman indecent yun. Talagang gusto Wala naman ako sinasabi. At hindi lang kape, meron pang papandesal. hindi indecent yun. Sinabi ko bang indecent? Binuhura ka kita. Oy, iba lang ang tanong. Mga Cherry. Buhay may tuon. Wala na. So wala pa ka pa direct. Nililibre ako ng kape. Meron pang patake home na pandesal. Sa French baker. Eh, yung mga pa-Gcash daw po, consider daw yun. Dominic, ilimit na lang natin yung tigisang pwesto kasi Yes, wala pa nakapila ako ng tatanong. Oo. Okay, hatid pa ang 5